Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, kayo ba guys ay hassle na rin or medyo naiinis na rin sa pabago-bagong policy ni GCash? So ang problema ngayon ng ating GCash, ayan, about GCash guys, yung ating vlog for today, yung authentication and yung OTP, 'di ba? Pag tayo ay kakash in, 'di ba mga kasari, kapag may magpapa-cash in sa atin. For example, kanina, 'di ba, may mga customer guys na mga nagmamadali. Syempre, kung sino naman yung naunang dumating, yun yung uunahin mo. Kanina guys, merong nauna dun sa bumibili ng kalahating Marlboro. Syempre, inuna ko muna yung meron lang dumaan. Inuuna ko muna mga kasari yung cash in. Meron kasing nagpa-cash in ng 150 pesos tapos biglang humingi si GCash ng authentication or yung OTP na 6 digit number na isasend sa atin. Wait lang guys, meron lang dumaan ulit. So, may instances kasi guys na tulad nung first time ko pa lang na maano yun, siguro mga wala pang 1 week yun, yung inano ni GCash yung authentication na yan, yung OTP. May nagpa-cash in sa akin ng 250 pesos. Gabi na yun guys, siguro mga alas 8 ng gabi. May nagpa-cash in ng 250. Hindi ako, yung jowa ng kapatid ko, yung kasama namin kahapon, magbabayad kasi ng Netflix. So, nagpa-cash in ng 250, hindi siya masendan. So, ang ginawa, walang na dating sa akin na OTP, dumating na po ay madaling araw na. So, ang ginawa namin, nakatambay kasi kami dito nung gabi, hindi ko na pala siya tatawagin na jowa. So, yung aking partner, ayan, meron kasing na kasari natin, dapat daw hindi jowa yung tawag natin. Ayan, partner, yung partner ko, tsaka yung partner ng kapatid ko, nakatambay kami dito sa harap ng tindahan. So, ang ginawa ng partner ko, kinuha niya yung cellphone niya, and then tinry namin na magpasa muna ng piso. So, ayun guys, meron na bumili sa atin ng maliit na red horse. So, nagtry na magpasa ng piso and then nakapasa. So, nung nakapasa na kami dun sa partner ng kapatid ko ng piso, nagtry na ako na magpasa ng 249 kasi nga 'di ba 250 yung pinapa-cash in. So, yung partner ko na lang at ang nagpasa doon sa kasi sa kanya may nag-send ng OTP. Sa akin kasi walang dumadating. And yun guys, yung hassle, 'di ba? Lalo na kung mag-isa lang tayo sa tindahan, tapos sunod-sunod yung bumibili sa atin, tapos malay nyo, sunod-sunod pa yung nagpapa-cash in sa atin. So, medyo hassle, 'di ba? Yung kunwari may magpa-cash in sa'yo ng umaga, tapos gabi na dadating. So, paano tayo kikita doon, 'di ba? So, mas maganda pa rin yung dati, I think, yung wala nang hinihinging OTP. Kasi, okay lang naman kung nagdagdag sila ng ganyang OTP kung mabilis dumadating yung number, yung 6 digit. Eh, kaso, napakatagal. And lalo na tulad kanina dito, ang init-init. Dito yung init ng araw. So, si customer, pumunta muna dun sa side na yun para magpalilom kasi nga inuuna ko yung cash in din. So, napaka-hassle yun sa atin, 'di ba mga kasari? Wait lang guys, meron lang bibili. Ayan po mga kasari, let's continue. At yun na nga po ang aking sinasabi, meron lang pong nagpa-cash in ng 500 pesos. So, ang charge ko lang po doon ay 10 pesos. And ayun nga po, bigla pong humingi ng authentication or yung 6 digit. Ayun, buti na lang guys, dumating agad. Pagka dumating agad siya, nag-wait lang ako siguro mga 5 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, dumating agad. At buti na lang guys, kasi minsan napakatagal niya bago dumating. And buti na lang din ay walang bumibili. Si tatay lang, medyo matanda na kasi yung nagpaano. Sabi ko kung pipicturan pa ay hindi na daw kasi sarili naman daw niya lang yung pinaka-cash in niya. So, yun nga po ang pinaka-hassle talaga sa bagong policy ngayon ni GCash, yung pa-authentication nila. Pero wala naman tayong magagawa kundi sumunod doon, 'di ba mga kasari, kasi hindi naman tayo ang
nagpapalakad ng mga ano sa GCash, 'di ba? Sumunod na lang tayo siguro para sa atin lang din naman 'yon para hindi tayo ma-scam, 'di ba? Lalong pahigpit ng pahigpit ang GCash. At buti na lang sa awa ng Diyos ay wala pa namang nangyayari sa ating yung mga scam-scam. Ayan, at tok-tok tayo para hindi mangyari yan sa atin. So ayun, ang hassle lang din kasi sa atin bilang kunwari tayo nag-iisa lang tayo sa nagbabantay ng tindahan natin, always naman. Although meron tayong katuwang dito, yung partner natin, pero hindi naman siya madalas na andito. So, ayun. Meron din kasing mga customer na marunong namang mag-antay, may mga customer na hindi marunong mag-antay, yung mga nagmamadali. Explain na lang siguro natin ng maayos sa kanila na may bagong policy si GCash. Alam naman nila yan kasi hindi lang naman sila sa atin lagi nagpapaano, lalo na kung yung gaya niyan, may sabong ngayon, maraming nagpapa-cash in. So, ayun, i-explain na lang natin sa kanila ng maayos na may bagong policy si GCash, ganyan, kaya medyo matagal ang transaction kapag sila ay nagpapa-cash in. Pag cash out naman kasi mga kasari, wala namang problema kapag cash out, kasi kapag na-receive naman natin si pera or ayun nga, tsaka tayo mag-aabot sa kanila, syempre tingnan din natin yung reference number naman. Malay nyo, binigay agad natin yung pera, hindi naman pala sila yung nag-send sa atin, di ba? Check din natin yung reference number. Katulad kanina, hiningi muna yung number ko, tapos umalis, tapos pag-check ko nung aking cellphone, dumating na si 2,000. So pagdating ni kuya, pinakita niya sa akin yung reference number at tiningnan ko sa cellphone ko kung magkatulad ba nung reference number, tsaka ko binigay si 1960 kasi wala siyang binigay na charge ibawas na lang daw doon sa 2,000 na sinend. So 1960 yung binigay ko sa kanya, tapos bumili pa ng sigarilyo, ng Sting, ayan. So malaking tulong din kasi talaga ang GCash mga kasari, kaya mahirap ting magpawala ng GCash. Kaya kung ano man yung dumadating na mga bagong policy or bagong ni GCash, ina-accept natin yun. Kaso nga lang, dagdag trabaho lang sa atin, di ba? Or minsan kasi talaga yung authentication or yung 6-digit na number hindi agad sinesend sa atin. Katulad nga nung yun nga nakwento ko sa inyo kanina, alas 8 ng gabi dumating yung OTP. Nung kung ilang try ka, ganun kadami din yung OTP sunod-sunod. Nabasa ko na kinabukasan ng umaga na nakita ko yung mga OTP. So, yun lang guys. Comment down below kung anong masasabi nyo sa bagong ng GCash. At ayun, kwentuhan tayo mga kasari. Yun lang naman yung yaw-yaw ko sa inyong hapon. Ngayong hapon, merong mga dumating na delivery ngayong araw ng Tuesday. Dumating yung Unilever natin, and then dumating din yung ahente natin ng mantika. Kaso wala pang 1,000 yung nakuha ko doon, tapos doon sa Unilever ang pinagbayaran ko 800 plus. Kaya hindi ko na guys binlog, at wala din namang bumaba lang yung asukal natin ng 2 piso. Ang puhunan na lang ngayon ng asukal is ng wash ay 80 per kilo, pero tayo hindi pa rin tayo magbababa kasi pa rin tayo, plus 5 pa din tayo kada 1/4 yung tubo natin sa kapag bumaba pa ng konti, umabot ng 70 plus yung puhunan sa asukal, doon na tayo guys magbababa ng bentahan. So mahirap naman kasi na may point pa yung bentahan natin, 'di ba? So kapag bumaba pa ng at least isang beses, magbababa na tayo ng siguro gawin nating 23 mga ganon, 'di ba? Or 24, ganun ang bentahan. Kasi sa ngayong ang bentahan natin ng asukal is 25 pesos pa din. So, yun lang naman mga kasari ang yaw-yaw ko sa inyo about sa GCash update. And wala naman ding pagbabago. Okay pa rin naman yung ating GCash. Medyo may pagkamatumal nga lang ngayong week na to sa GCash. Pero okay pa rin naman yung ating kitaan. So, merong na din pala ako sa pagcha-charge sa GCash kasi merong nakapansin na kasari natin na ang baba ko daw mag-charge sa load kapag ako ay naglo-load, kaya may bagong ko dito. Yung 3 pesos ko na charge ay hanggang 60 pesos, tapos 61 to 150 plus 5 ako doon. Tapos 151 above
plus 10 na ako doon. Sa load yun, guys. So, yun lang naman mga kasari ang update ko sa inyo. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys, and don't forget to subscribe.